Kapagka may bago akong product na ginagawa, tinatry, pinapatikim ko talaga dun sa mga regular customer namin para sila na yung magsasabi kung masarap ba, pagsok ba o hindi. Nung ginawa ko to, alam nyo, nagsipag-orderan talaga sila. Masarap daw. Kaya today, gagawa tayo ng chocolate cheesecake. Kaya tara, bake na tayo! Gawa muna tayo ng base natin na chocolate moist cake. Dito, magbubloom tayo ng ating kokwa. Meron tayo ditong 90 grams ng very hot water, 30 grams ng cocoa powder. Hinalo ko yon, then tsaka tayo maglalagay ng 150 grams ng brown sugar, 1/4 teaspoon ng salt, then naglagay ako dyan ng 90 grams ng yogurt. Kapag walang yogurt, pwedeng gumamit ng buttermilk substitute. Okay? So, kapag ang mixture natin ay kaunti lang yung flour, malabnaw, so ganito yung way ko ng paghahalo para maiwasan yung overmixing. Naglalagay muna ako nung half part ng ating liquid, then hahaluin ko yon until wala ng lumps ng flour na natitira. Napapansin nyo, ang gamit ko dyan ay spatula na lang para maiwasan nga yung overmixing and talaga maging moist lang yung ating cake. Ang gamit ko dyan is size 8 na round pan. Ibibake natin yan sa preheated oven, 135 to 140 degrees Celsius for 26 to 30 minutes. Pagkatapos nun, hindi natin siya kailangan palamigin. Diretso tayo sa paggawa ng cheesecake natin. Siyempre, ang gagamitin natin dito is Van Houten Professional Intense Dark Chocolate. Ang sarap ng pagka-dark nito. So, nag-measure lang ako ng 300 grams ng chocolate natin. Nilagyan ko yan ng 130 grams ng all-purpose cream. I-melt ko na lang to sa double boiler. Pwede din naman sa microwave. Pero kasi, i-double boiler ko din mamaya yung cream cheese natin. So, dito na lang para isahan na lang. So, ayan. Nung na-melt na yung chocolate, iso-soften naman natin yung ating cream cheese. Pagkaya naman, lalo na maunti lang yung tinitimpla natin, mas maganda na magtimpla ng cheesecake butter nang hindi na gumagamit ng mixer. Or kaya ng mga awis, mas gusto ko kasi talaga sa cheesecake yung dense talaga yung texture niya. So, nung naging soft na yung ating cream cheese, nag-add ako dyan ng 30 grams ng cocoa powder and 100 grams ng sugar. Minake sure ko lang na talagang maganda na yung pagkakahalo ng cocoa, wala ng lumps-lumps na natitira. Then, inad na natin yung ating ganache na ginawa kanina. Add din tayo dyan ng 4 na pirasong egg yolks, then hahaluin na rin natin yan. Ito na mismo. Hindi natin kailangan maglagay ng cornstarch, yung cocoa na yung gagawa ng trabaho nun. Okay? So, nung naging ganyan na yung texture niyan, isasali na natin siya dito sa ibabaw ng chocolate moist cake natin na base. So, kung napapansin nyo, sobrang kapal ng ating cheesecake butter. May Van Houten chocolate kasi, so kaya tinataktak ko yan, tapos tinatanggal ko yung mga air para hindi kasi makakalabas basta-basta since stick nga yung butter natin. So, ayan, ibibake natin to sa preheated oven na may 100 degrees Celsius. Hindi tayo mag-water bath for 1 hour and 45 minutes. Nung una ko tong sinubukan, kinakatakutan ko na madedry yung chocolate moist cake natin na base kasi na-double bake siya in matagal. So, nung una ko tong ginawa, ang plan ko ay magagawa ako ng milk soak. Bago ko ibuhos yung cheesecake butter natin, tutusok-tusokan ko to, tapos bubuhusan ko siya ng milk para hindi siya madry. Pero tinaray ko muna ng wala, and hindi naman siya na-dry. Ang galing. So, ayan, gagawa na tayo ng pang-cover nating ganache. So, nag-chop lang ako dyan ng 200 grams ng Van Houten Professional Intense Dark Cocoa pa din. Nag-add ako ng 180 grams ng all-purpose cream and 20 grams ng butter. Minalt ko yan sa microwave, then pinaabot ko muna yung temperature niya sa 35 degrees bago ko siya ibuhos dito sa ating cake. Kasi kapag masyadong mainit naman yung ating chocolate ganache, kahit frozen yung ating cheesecake, hindi ko pala nasabi after baking, nirest ko to overnight sa freezer. Kahit frozen yung ating cheesecake, masyadong magdidrip pa din yung chocolate. Pero ang gusto ko talaga dyan is manipis lang yung kapit ng chocolate ganache natin kasi may ilalagay pa tayong decoration dyan ng chocolate din para mas syala siyang tignan. So yung nag-drip natin na chocolate ganache ay ilalagay ko sa chiller, tatakpan ko ng cling wrap. Ito na rin yung ipampapipe natin later.
So, ito na yung decoration natin. Alam nyo, ang tipid gumawa ng mga ganito kasi ang lakas ng dating niya sa mga cake, pero ang tipid-tipid lang niya. As in, konting chocolate lang yung kailangan nyo. Mapapaganda na yung ating mga cake. So, dito, nag-shop lang ako ng less than 100 grams ng white chocolate, less than 100 grams ng dark chocolate, and hindi pa natin mauubos to lahat. So, may nakalatag dyan na acetate. Gagawa lang tayo ng mga round na pattern. Mas maganda sa mata yung mga round kaysa yung patusok-tusok. Mas mabigat yun sa mata. So, ang gusto ko mga round. Hahayaan nyo lang yung mag-set bago nyo siya patungan ng dark. Okay? So, yung measurement nitong acetate natin ay hindi ko sinagad hanggang dun sa ibabaw ng cake. Nagtira ko ng konti. So, ang kailangan lang natin dito is manipis lang. Huwag niyong kakapalan. Then, bago siya mag-set or bago talaga siya matuyo, yung chocolate natin, ididikit na natin siya dun sa ating cake. Itong mga na-scrape natin dito, magagamit nyo pa yan. Hinahalo ko yan sa chocolate panggawa ng mga bars, rebel bars, mga ganun. So, once na nag-set na yung chocolate, completely dry na siya, pwede nyo nang i-fill up yung acetate para makintab lang yung chocolate natin. So, ito na yung chinil natin kaninang ganache. Ipapipe naman natin to. 'Di ba? Para exact measurement lang yung makukuha nyo. Kung itatry nyo to, saktong-sakto lang. Then, para may pambasag ng kulay, naglagay lang ako dyan ng mga fresh strawberries. Kung wala, pwedeng cherries. Basta something na babasag ng color nung brown. Then, ayan, islice na natin. Ginagamit ko dyan is heated knife. Inihit ko siya ng blowtorch para malinis lang yung pagkakakat. So, eto na. Ang sarap niyan. Promise. Kaya try nyo na. So, ayun lang naman. Sana may natutunan kayo. Thank you. Bye-bye.